Information of the ICI, hindi lang po flood control projects ang iimbestigahan po ng ICI, katuwang po ang DPWH. Thank you for that response. It's very clear to us, no, and to this representation na tinanggal nga ang flood control project sa proposed budget, pero yung paraan para mangurakot, nandyan pa. Marami pa tong kailangan para mapanagot at matanggal yung gantong klase. And so, kailangan po talaga may pagbabago sa sistema. Yun po, thank you very much for the time, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may just finally respond to that. We commit po sa gago na itong papasok na team sa DPWH na magbibigay po kami ng regular reports sa Kongreso kung ano pong mga inisyatibo ang gagawin po namin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan para po i-address yung mga pinoint out na po mismo ng ating Pangulo ng mga paraan para nakawin po ang pondo ng ating mga kababayan. Kung mamarapatin nyo po, ay tuloy-tuloy po kaming magbibigay ng report sa Kongreso para po appraised po ang members of Congress kung ano po ang gagawin namin, kung ano ang ginagawa namin, kung ano ang gagawin namin, at magiging bukas po kami sa anumang mga suhestyon galing sa ating mga miyembro ng ating Kongreso para po talagang, kagaya po ng sinabi ni Congresswoman Rene, magsimula na po ang pagbabago dito sa DPWH. Maraming salamat po. Thank you very much. And this representation would just like to add that we do believe in the capacity and integrity of the good secretary. Kaya rest assured na gagawin niya yung makakaya niya para maitama ang mga proseso. Salamat. So now we move back to the majority. We now recognize Representative Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. Secretary Vince at buong DPWH, good morning po. Ang unang tanong ko lang po, yung pag nag-identify ng projects ng DPWH, minsan meron kami mga minumungkahi na mga projects na kailangan ng mga constituents namin. Laging naibabato sa akin yung limit daw. Dapat 70-30, 60-40, dapat daw 60% nasa menu ng DPWH, tsaka alam niyo po yun? Sa ngayon po, ang sinabi po sa akin ay nasa 60-40 po tayo, no? Ang 40%, sorry. Mr. Chair, if you could just allow me to get the numbers right. Mr. Secretary, can I? Yeah, Mr. Chair. Sorry. Actually, the 46, the honorable, this is an agreement between us and DPWH that the 40% of our NAP or National Expenditure Program will be identified by the House of or the RDC through RDC. Through the RBP or Regional Budget Proposal, and then it will be deliberated in the PDC's Provincial Development Council, and these are all projects that concerns local project or local concerns. Now, while the 60% are the core program of the Department of Public Works and Highways. Core programs means the PAPs or the program activities and projects are the main mandate of the Department of Public Works and Highways. That is national roads, bridges, and flood control. But flood control is now cancelled, so yun lang ang atin. Yung 40% ay mga local concern. But this should pass through the regional OPs through their RBPs. Opo, tama po si Kong Momo po. Yun din po ang pagkakapag-iwanag sa akin ngayon. 40% is essentially locally proposed projects, meaning at the district levels, and then 60% are the core projects of DPWH.
Ang gusto ko lang pong ano, kasi if you go to my district, tingnan niyo yung National Highway, talagang, okay, maganda. Puting-puti, pag tinignan mo sa taas. Pag tinignan mo yung papasok, wala halos eh. Ang ano ko lang is, I understand na yung ganung agreement, pero hindi siguro applicable sa mga mahihirap masyadong distrito yon. Kasi number one, we spend billions every year sa National Highway, and magkano naman yung ginagamit natin para sa mga kalsadang gamit ng mga magsasaka natin. Di ba po? Kaya minsan nagmumungkahi ako na baka pwede namang maging reasonable naman tayo, maging makatao naman tayo, because we cannot be blind to the sufferings of our people na nangangailangan, example, ng farm-to-market roads. Kasi I invite you to go to my district, mag-aerial recognizes tayo, makikita nyo, puting-puti ang highway. Kasi papasok wala halos. Kasi mga nire-request namin, ako nalungkot nga ako nung sinabing pati yung mga seawall, bawal na kasi meron na kasi coastal kasi kami na distrito. Marami kaming mga barangay na matagal na nakikiusap na sana yung seawall nila matrabaho kasi lagi silang binabaha. Ang mga mahihirap nating mga kapatid, pag binabaha sila, reset yung buhay nila kasi konting-konti na nga yung gamit nila, nababasa pa, tapos hindi yung tulad ng mga mayayaman, pag nabasa ka, lilipat ka lang sa kabilang bahay mo, di ba? Yung iba, so, ngayon, wala na yung seawall. Sana po, next year, pwede na yung mga kailangan. Kasi I echo the sentiments of Kong Egay. Kung nga, yung mga siraulo, ipanis natin sila. Pero yung mga distrito naman na maayos ang pag-implement, kasi kailangan ng mga tao, ibigay po natin yon. I would like to get your opinion regarding yung strict na 60-40, 70-30, kahit na hindi naman kailangan minsan ng mga tao yung ginagawa. Mr. Chair, I completely understand po ang sentiments ng ating congressman from Zamboanga del Norte, Congressman Amatong. Nakikita po mismo natin yan, no, na napakaganda po ng mga national highway, pero yung mga feeder roads na kailangan ng mga kababayan natin, lalo na papunta sa mga palengke, papunta sa mga farms, kulang na kulang po. And we will consider that po. It's just that, kung mamarapatin nyo po, sa susunod pong budget, kung saan po talagang may implement natin ang mga kinakailangang reforma na talagang gawin na natin unang tama itong ating budgeting from the time na magtawag po tayo ng budget call from the local development councils, paakyat sa provincial, paakyat sa RDC, hanggang umabot po sa DPWH Central. Kasi po mukhang hindi po ganon ang nangyayari ngayon. No? At sana po, kung mamarapatin nyo, sa susunod pong budget process, no, sa susunod na taon, magtulungan po tayo na ganun na po ang gawin natin. Para yung po talagang mga nangangailangan ng mga kalye, lalo na sa mga lugar na who need it the most, talagang mabibigyan po ng budget na kailangan nila. Mr. Chair, we understand what you're doing and we appreciate it. At saka naiintindihan natin na may growing pains talaga itong changes na gusto natin. In fact, nakita ko yung wisdom nung pag-slash ng budget eh. Kasi, syempre, hemorrhage na tayo eh, di tigil na muna natin. Pero sana lang po it takes this year lang. Sana next year yung mga kailangan natin, pag naitama natin yung mga proseso, yung mga kailangan natin, mag-reflect na talaga doon. Tsaka very important po yung sinasabi kong, yung kinakailangan. Kasi in the past years, tuwing nagmumungkahi kami ng pwedeng i-prioritize, laging sinasabi ng DPWH na, dapat kasi, sabi kasi ng taas, ganito kasi lang yung pwede. Samantalang yung pera naman po natin, hindi naman pag-aari ng DPWH, iba po, o kung sinong politiko, sa mga tao naman yun. Ang sa amin lang pakiusap, sana yung kinakailangan talaga ng mga tao. And I believe, even if you ask on the ground, lagi ako umiikot sa distrito namin, I know what we need. But sometimes when I ask for DPWH to prioritize, hindi na pa-prioritize. Sino bang sinisilbihan natin? Ang DPWH o ang tao? Mr. Chair, I could not agree more po with Congressman Amatong. We really need to change itong proseso. We need to put in the safeguards to ensure na itong mga budget talagang reflective of the real needs of the people on the ground and the districts. No? At unfortunately, mukha pong hindi ganon ang nangyayari itong mga nakaraan. Pero ang commitment ko po, talagang aayusin po natin ito. Mr. Chair, on behalf of my constituents in my district, we have 100% full support sa ginagawa nyo.
sana maitama nyo, sana lang medyo mabilis-bilis. Kasi nangangailangan talaga yung mga constituents natin na maayos na mga proyekto galing sa DPWH na mapapakinabangan nila. Thank you very much for answering your questions. Maraming salamat po. Thank you very much. And again, if I may add, nag-usap po kami ni Secretary kanina na ang maganda sigurong gawin natin, particularly the district representatives, is to get involved in the regional budgeting process and then kumonsulta tayo at tutukan natin yung RDC, yung Regional Development Council, para lahat ng mga priority projects, siguraduhin nyo na nandun. Although hindi man ma-accommodate lahat, pero at least from that process, madali ng pulutan ni Secretary from the Regional Development Council. So please involve yourselves, especially this next budget process, involve yourselves in the development of that budget through the RDCs. Thank you. So now we go back to the minority, and the chair now recognizes Representative Dagoop. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone, especially to the DPWH. First of all, before I raise the issues that I have been raising, tumawa na kaagad si Yusek Topas. I would like to convey my sincere appreciation to the statement of the good secretary that he will be regularly reporting to Congress what he has been doing in the DPWH to correct those mistakes in the past. Ikaw lang po yung secretary na nagsabi niyan. Kabaligtaran po yung ginawa ng National Irrigation na tinanong ko, very clear sa GAA, special provision na magre-report sila quarterly doon sa mga irrigation na natapos o hindi, pero hindi sila nagre-report. But here you are, voluntarily, you are telling Congress that you will regularly report. So, I really appreciate that, Mr. Secretary. Out of the issue, Mr. Secretary, that I have been raising for the past 6 years that I've been here in Congress, na parang nagbibingi-bingihan ang DPWH. Itong mga pambayad po, itagalog ko na lang kasi yung 6 na taon, ini-English ko eh. Baka hindi naintindihan ng taga-DPWH. Yung pong budget, pambayad ng DPWH sa full relocation ng mga poste na tinatamaan ng ating national highways, mga national projects na road widening. Bakit po year in, year out, alam naman po nila, nasa gitna na yung mga poste. In the case of electric cooperatives, Mr. Secretary, alam ko hindi mo to alam, pero alam po to ng mga katabi mo dyan. Bakit po hindi nila nilalagay sa NEP? Marami na pong namatay, ang tinuturo po yung mga distribution utilities. Malinaw naman po yung intent ng batas na kaya babayaran yon in the case of electric cooperatives because these entities are non-stock, non-profit, serving the non-viable areas in the country, yung mga paraplang. At kung hindi po ito babayaran ng gobyerno, yung cost of relocation ay ipapasa po yon sa mga consumers. At sasabihin na naman po na nagtaas yung presyo ng kuryente. So, bakit po? Last year po, 200 million lang ang ginawa niyong budget. Alam naman po ninyo, 5 billion na po yung accumulated na cost of full relocation, including Meralco and the other distribution utilities. Ngayon, yung NEP natin sa 2026, Mr. Secretary, originally 2 billion. Pero ngayon, binawasan na po 1 billion na lang. Can I get, for the last time sana, na-erase ko to, can I get the commitment from our new Secretary na yung accumulated amount na as of now is 4.8 billion